Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa unang linggo ng Kwaresma. Patuloy tayong pinaaalalahanan ng salita ng Diyos sa kung ano ang pinakamahalaga at pinaka-importanting dapat nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas, narinig natin kung papaanong umabot na sa sukdulan ang galit ng Diyos sa mga taga-Ninibe, sapagkat sila'y sobrang nagpakasama, tinalikuran nila ang Diyos at hindi sila sumusunod sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Mas pinili nila ang gawin ang kanilang sariling kagustuhan, magpakasama at sumuway sa Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Propeta Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. At ano ang mensahe na ipinapasabi ng Diyos kay Jonas? Gugunawin ko na ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Ito ang ipinapasabi ng Diyos kay Propeta Jonas. At sa pagkarinig sa mensaheng ito, ang mga taga-Ninibe simula sa hari hanggang sa pinakamababang uri ng tao at maging hayop ay nagsisi. Nagdamit ng sako upang ipakita ang kanilang taos-pusong pagsisisi at paghingi ng tawad. At dahil sila ay tunay na nagsisi, ito ay nakita ng Diyos. Hindi niya itinuloy ang kanyang balak na gunawin ang Ninibe. Tunay na ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad, maawain, lalo na sa isang taong taos-pusong nagsisisi. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, kung tunay na tayo ay magsisisi at magbabalik loob at tatalikuran ang ating masamang gawa, makakaasa tayo sa awa, habag at pagpapatawad ng Diyos. Napakagandang halimbawa ang kwentong ito sa unang pagbasa kung papaanong bagamat may parusang inihanda para sa mga taga-Ninibe dahil sa kanilang pagsisisi ng tapat, hindi itinuloy ng Diyos ang parusang nakalaan sa kanila. Gusto mo rin bang tumanggap ng nag-uumapaw na biyaya mula sa Diyos? Ipagkaloob natin ang pagpapatawad, ang pag-unawa, ang pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. At sa ganitong paraan, tayo'y higit na pagpapalain ng Diyos. Amen.